are watching ETVN Philippines. Yung maraming tao, yun ang kanilang kasalanan. Bihira naman yung mamamatay tao, yung corrupt, yung ganyan. Hindi yun madalas mangyari. Pero yung impurity ay napakadalas mangyari. So ito talaga ang ating hamon sa atin ng mga sikretong ito na tayo ay magbago. Ayan mga ka-Faith View, siguro pag-aralan naman natin ngayon at pag-usapan natin kung ano naman yung application nitong mga pinag-uusapan natin sa panahon ngayon. Tama, partner? Tama. Ano nga ba ang relevance nito sa current times na pinagdadaanan ng bawat tao nandito ngayon sa mundo? Yes. And how are we gonna apply yung mga natutunan natin or lessons na binigay of Our Lady? Diba? So, anyone who wants to share? Ako na lang, wala. Sige. So, sa akin naman, yung nag-struck talaga sa akin, yung about hell. Kasi ngayon parang millennials, mga Gen Z, parang easy na lang sa atin gumawa ng kasalanan without, yun nga kanina sinabi, without doing penance. Actually, hindi nga pinag-uusapan eh. Oo, Yeah, even sa homily, tabu din siya sa mga homily. So, sa akin lang, parang grabe pala yung gravity ng sin natin. Every time na may ginagawa tayo, parang malaking implication sa akin yung hell. Kasi, imagine mo, diba, parang ako, marami akong ginagawang kasalanan, tapos go to confession, do the penance, parang wala lang. Pero nung narinig ko kanina about doon sa apparition of Fatima about the hell, parang ngayon, parang meron na sa akin, sa heart ko, yung fear of hell. Parang holy fear of hell na, at least diba, ngayon pa lang, parang piniprepare ko din yung sarili ko na sa afterlife ko dito sa So, ngayon pa lang, parang nagsa-start na din yung purgatory ko na ipigilan ko yung sarili ko to not commit a sin. So, very important sa akin yung first apparition regarding hell kasi yun nga again yung dapat magkaroon talaga tayo ng sorrow sa ating ginagawang kasalanan. So, yun, na-struck talaga ako dun sa first At ako doon, na parang kasi, diba, na-share ni Tito Rick na about sa, yung impurity talaga yung parang may pinakamaraming dadalhin sa hell. Kasi it seems harmless. Diba? It's like parang wala namang nangyayari sa akin, di mo na ako nasasaktan or anything. You thought na parang wala siyang epekto sa'yo, pero hindi mo alam yung kaluluwa mo habang andito ka pa. Parang unti-unti nang sinusunog. It seems harmless sa labas, but inside, it's very dangerous. So parang, dahil parang wala nga siyang harm, it's easy to commit. Kasi hindi mo nararamdaman yung pinapasok ka. Yeah, hindi mo nararamdaman yung consequences real time. Right? Tsaka yung message kasi ng Fatima, diba, that was happened 1917. So yung kaming mga youth, yung mga youth na, kumbaga, itong segment natin about sa Fatima, message also, kahit nangyari siya na 1917, this is a message also sa mga youth or reminder sa mga youth na huwag naggumawa ng kasalanan. Kasi easy access talaga ang kasalanan eh. And ito natuwa ko kay Sister Jassy, meron silang habit every first Friday. Ano nga yun ba? Mukha ka na sa Starbucks. Order na Coffee Americano. Ako macchiato. Pa-share naman ng ginagawa nyo, preparation. Diba, you're the sisters of the Hindi, sa siya, sa Mary Health of Christian Message. Actually po, na-struck ako dun sa, while reading po about the Secrets of Fatima, yung communion of reparation. Yeah, exactly. Para pong, actually po yung nagdandig po, parang nag-alab ulit. Kindle. Yung ganitong na magsakripisyo na mag-vigil. Actually po, nagsisimula po kami ng 8 p.m. or 9 p.m. until 3 to 4 a.m. So it is really a sacrifice of love po, no, for the reparation of sins committed also against the purity. So napakaganda po. Kaya nga po, naalala ko rin po si Sister Johanna, aatin daw po siya ngayon. Wow! So, wait lang mga cute.
cute. Yes. Gusto ko lang pong parang dagdag din somehow. Kasi it's the Sacred Heart of Jesus and the Immaculate Heart. Mapapansin ninyo sa Sacred Heart, merong thorns. And kay Mama Mary, meron din. So, these two hearts, nasasaktan sila. Meaning, hindi nababaliwala sila. Meaning, kailangan ng attention, kailangan ng pagmamahal. Yung kaninang sinabi ni Brother Kaloy is about a communal revelation. It's not only something personal. It's something, a communion, it's wider. It's something, dapat buong simbahan gumagawa nito. So, ibig sabihin hindi lang sa akin, kundi para kay sister, para kay tito, Para kay sa lahat. Para sa lahat. Kasi kung babalikan niyo yung sa promise ng Sacred Heart and alongside with Mama Mary, itong sa Immaculate Heart, ang tinutukoy doon, correct me if I am wrong, naghahanap sila ng makakasama nila to make a reparation. Kasi nga, marami talaga napupunta ng impyerno. Well, it's good thing na merong holy fear of hell, pero doon lang ba tayo matatakot? But somehow, it's also a challenge for all of us. Paano natin mamahalin paano tayo magmamahal sa Panginoon at paano tayo makakapagbayad? Well, alam naman natin lahat tayo nagkasala, di ba? Mga Catholics. Yes. Walang perfecto po rito. But somehow, paano tayo magbabayad? Tama po ba? Nalinis na ang ating kasalanan, pero meron pa rin tayong putik. May mancha pa rin. So, meaning to say, kailangan natin maglinis para maging maputi tayo. Correct me if I am wrong, di ba? Ang pagkakaintindi ko dito sa Fatima, itong sa mga apparition, it's all about a private revelation. Kasi ang pagkakaintindi ko, pag sinabi natin public revelation, tapos na eh. Pero even it's a private revelation, may impact pa rin to sa buhay Kristiyano. Sa atin. Bilang isang Katoliko, bilang isang Kristiyano. Di ba? Anong masasabi niyo to? Sa mga apparition ng Mahal na Birhen Maria, binanggit na ni Tito kanina, isa doon yung conversion talaga, conversion of sinners. Di ba yung sa kanina, yung pinakita yung giyera, dahil wala na yung pagmamahal, kaya nagkakaroon ng giyera. So isa yung panawagan ng Mahal na Birhen Maria, yung pagbabalik loob ng mga makasalanan, pagdasal ng Santo Rosario talaga. Amen. At May ito rosary sa- ba kayo dyan? Gratitude! May rosary ba kayo? Yes. Challenge ko kung may rosary. Yes, meron lang. So, yun po yung panawagan ng Mahal na Birhen Maria sa mensahe niya sa 3 bata na laging magdasal ng Santo Rosario at tinuro din doon yung diba yung bawat beads, bawat mystery na pagdasal doon sa Santo Rosario na i-offer yung sa mga kaluluwa din na lalo na yung mga walang nakakaalala na. Kaya hindi siya vain repetition. Exactly. Yes. So yun po, yung conversion of sinners at pagdasal ng Santo Rosario para yun nga matigil yung giyera, lalo na yung naranasan natin ngayon, yung giyera ng sa Israel at saka sa Iran. Mas mapamagitan ng pagdasal natin ng Santo Rosario at makonvert natin yung mga sinners. Ako, amen talaga dyan. Tsaka yung mga devotion Yes, naman makayod. ng Holy Rosary tsaka kay Mama Mary, hindi naman direkta para kay Maria, kundi para kay Amen. Kristo. Yes. Tsaka para naman sa ating kaligtasan yun eh. Yes, of Amen. course, nandiyan si Mama Mary to remind us, pero it's our action pa din na kailangan gumawa pa rin ng pagsisisi para mas lumapit tayo sa kanyang anak. Amen. Diba? Amen. Yan naman papi ni Mama Mary, ibalik tayo sa kanyang anak na si Jesus. Amen? Amen. Pero natin na si Maria ay mediatrix of all graces. Yes. At yung Super Maria. Wow! Oy, nagiging marites na tayo. Hindi na secrets yan. Pero napakaganda ng... Actually, kung titingnan mo maigi yung Secrets of Fatima, hindi lang siya sa dati. Napapanood po siya talaga ngayon. Yes, amen. Kasi yung sa last topic nga natin, sa last segment nga natin, talagang talamak na yung impurity or kasalanan. Particularly, nabanggit nga kanina, mas maraming napupuntang kaluluwa sa impyerno because of the sin of the flesh. Tama po ba ako? It's not only lust but also, ano ba yung mga nasa flesh na yon? Talagang umiiyak talaga ako sa harap ng Our Lady of Fatima. At later on ko lang na realize na
yung Rosary pala talaga, yung talagang nag-lead din sa akin, or si Mama Mary din talaga ang nag-lead sa akin, pabalik din sa Catholic. So, totoo po yung sinabi ninyo na Mama Mary, kung nawawala yung anak niya, siya yung nagpakabalik. Yes. So, yun lang naman talaga yung role ni Mama Mary ngayon. So, kaya siya nagkakaroon ng mga apparitions. You're watching ETVN Philippines.